For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen. So mga kapatid, ang question, pag nadinig natin yun, Pastor, Kuya, what must I do for me to be saved? Mga kapatid, ano po ang kailangan natin gawin para maligtas tayo? Ito po yung aking verse na wala sa Book of Romans. From the books of Acts, I'm sorry. So they said, believe on the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. So yun yung answer sa question, Pastor, Kuya, Ate, what must I do for me to be saved? So yung eksena po yan sa Book of Acts. Diyan po si Apostle Paul, nasa kulungan sila and pinatanggap niya yung Philippians jail guard na ang ginawa nila sa kulungan ay nag-worship sila, nagpe-pray despite of everything na nangyari sa kanila. So nung nakita sila ng jail guard, ang magiging punishment niya because siya yung nagbabantay, it's either malaking punishment niya dun sa kanyang mga mas mataas sa kanya. Ang ginawa niya, gusto niya nang patayin yung sarili niya, gusto niya nang magpakamatay. Pero kinausap siya ni Paul and nagtanong nga siya, yun, what must I do to be saved? And yun yung sinagot sa kanya ni Apostle Paul. Ngayon naman mga kapatid, let me share you a short story about a new member or new attendee sa isang church. So kapag may bagong attendee, na-invite dyan every Friday, invite natin makapag-attend ng intercessory prayer or ng Bible study. So sa atin sa Lormi, meron tayong intercessory prayer or prayer meeting. So each group, pagka nakapag-grupo-grupo na, mag-share tayo ng mga prayer requests na gusto nating i-share. So the member was asked by the pastor, ano po yung gusto niyang ipag-pray? Tapos nagtanong nga siya, Pastor, pwede po bang isama sa prayer yung pinsan ko? Sabi niya, Pastor, of course, sure. Tapos tinanong ulit siya, ano ba yung gusto mong ipag-pray sa pinsan mo? Namatay po kasi siya last week. So prayer po sana na i-guide po siya ni Lord papuntang heaven. Then the pastor replied, at ang sabi ng pastor, kapatid, let me give you an example. Sa isang buhay estudyante, kapag ka nag-exam ka, kailan ka nagpipray? Tayo, bilang naging estudyante tayo lang, kailan tayo nagpipray? Before ng examination or right after ng examination? Before, amen. So the member or the attendee answered, before. Siyempre po, Pastor, before. So, ganun din sa buhay ng tao. Kapag namatay na tayo, hindi natin mababago kung ano yung naging natin sa ating examinations sa totoong buhay. Sa examination din, hindi din natin pwedeng ipag-pray kay Lord na, Lord, pag-uwi mo po yung result ng exam ko kasi hindi po ako masyado nakapag-review. So, kailangan tayo, bago talaga mag-exam, tsaka doon tayo mag-pray. And then sa buhay naman natin, kailangan accept natin si Jesus Christ as our Lord and Savior habang nabubuhay pa po tayo. Because pagkapatay na tayo, hindi natin maisasabi with our mouth that we accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Amen po mga kapatid. So, meron po sa ating mga, kung may mga na-witness or nadadalaw po tayong ganong klaseng gawain na pagpipray pa yung mga kahanap na nawala na, ito po yung salita ng Panginoon. So, paano po ba tayo maniniwala kung patay na po tayo? Amen po, ayan po yung scripture na po yung nagsasalita. Believe on the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Kaya naman po, itong verse na to, I believe most of us ay believer na and tinanggap na po natin ang ating Panginoon bilang kanilang personal Lord and Savior. Amen po. So this verse or exhortation today just remind us, hindi lang po natin natanggap yung kaligtasan. Dapat po, every day of our lives, concerned po tayo sa ating family, relatives, friends,
at yung mga colleagues natin, mga nakikilala natin araw-araw. Ito pong verse na to, hindi po dapat natin gawin pagka nawala na yung isang mahal sa buhay or kakilala natin. We should share the gospel anywhere, saan tayo magpunta, coffee shop man yan, restaurant, pila ng padalahan, ceremony, anywhere. Wala po tayong binabawal na lugar, basta may pagkakataon po tayo at pinakausap tayo mga bagong kaluluwa. Let us share the goodness of our Lord, kung paano po niya tayo binago from glory to glory. Amen po. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob ninyo sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa travel